Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Si JC ay 14 na taong gulang pa lamang at ayon sa kanya, ang karanasan daw po niyang ito ay nangyari kamakailan lamang. Siya ay mahilig sa online gaming, partikular na ang larong League of Legends, na kung minsan pa nga ay dumarayo pa sila sa ibang computer shop para lang makipagpustahan. Ayon sa kanya, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay inaayawan na sila at hindi na nilalabanan sa kanilang lugar. Taga Baras Rizal si JC, na kung saan ang kanilang lugar ay maituturing pang probinsya dahil sa anyo nito. Ngunit hindi naman daw nauhuli pagdating sa teknolohiya, sapagkat marami na rin di umanong computer shop dito. At sa bayan nga ay kabi-kabila pa. Dahil daw sa kanyang paglalaro ng nasabing online game ay hindi na siya humihingi pa ng pera sa mga magulang, lalo na ang ukol sa kanyang pag-aaral. Nagagawa daw niyang suportahan ang kanyang sarili, at dahil dito ay natuto na rin di umano siya na hati-hatiin o budgetin ang kanyang pera. Kung minsan pa nga ay nakapagbibigay pa siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa mga pagkakataong malaki ang kanilang napapanalunan. Mahirap lamang ang buhay nila JC. Tatlo silang magkakapatid na ang kanilang ama ay isang karpintero, samantalang ang kanilang ina naman ay nasa bahay lamang. Noong mga panahong hindi pa siya marunong maglaro, ay nararanasan daw nilang madalas ang sumala sa pagkain. Kung ang iba ay 3 beses sa isang araw, nang iba pa nga ay may merienda at midnight snack pa, kaya hindi lamang 3, sila naman ay 2 beses lamang di umano, at minsan nga ay 1 lang. Noong mga panahon na iyon ay madalas niyang nasasaksihan ang kanyang mga magulang na nag-aaway, at naririnig niya na pinagtatalunan nila na ang kanyang ama ay nakukuha pa di umanong mag-beer house. Ito ang mga dahilan kung bakit siya nasabak sa paglalaro. Isang araw sa kanilang paaralan ay nilapitan niya ang isa niyang kaklase. Napapansin niya kasi na mapera ito. Doon niya nalaman na iyon ay galing sa paglalaro nito online. Kaya nagsabi siya rito na kung maaari ay sasama siya at manunood. Kaya nung nasa computer shop na sila ay nag-obserba siyang mabuti. Inalam niyang lahat ang tungkol sa paglalaro nito. At makalipas ang 2 araw ay sinubukan na niyang maglaro. Inilibre siya ng kaklase na nung huli ay naging kaibigan niya at naging malapit sila sa isa't isa. Nahiya naman siya dito sa palagian nitong panlilibre sa kanya. Kaya kinasabaduhan noon ay nagpasya siyang pumunta sa palengke. Madaling araw pa lamang ay umalis na siya sa kanila. Pagdating niya sa palengke ng kanilang bayan ay naabutan niya ang mga nagdi-deliver ng gulay at mga karne. Nakiusap siya sa mga ito, maging sa mga may pwesto sa palengke, na kung maaari ay tutulong siya sa paghahakot at uupahan nila siya. Hindi naman siya nabigo, kaya mula doon sa kanyang kinita sa pagkakargador ay iyon ang ginamit niya nang minsan mag-computer uli siya kasama ang kaibigan. At iyon na rin ang nagsilbing puhunan niya sa paglalaro, na kalaunan nga ay lumago ito dahil sa madalas silang nananalo. Lumipas ang mga araw at mabilis niya itong natutunan at nagamay. Maging ang kanyang kaibigan ay humanga sa bilis niyang matuto. At ngayon nga ay pinakamagaling na manlalaro doon sa kanilang lugar, na kinakatakutan na dahil sa husay niya maglaro. Kaya sa araw-araw ay paglalaro ang kanyang ginagawa pagkatapos ng kanyang eskwela. At ayon pa sa kanya ay inaabutan na siya ng gabi sa paglalaro kasama ang mga kaibigan, na siya na rin ka-teammate niya sa mga laban nila. Ang bahay nila ay malayo sa highway. Matyaga niya itong nilalakad dahil nagtitipid siya sa pera at lubang nangihinayang kung ipapamasahe pa niya ito. Isang gabi nang pauwi na sila mula sa pakikipaglaro
ay masayang masaya sila sapagkat malaki ang kanilang napanalunan. Nang nasa highway na sila ay nagkanya-kanya na sila ng daan. Naghiwa-hiwalay na sila. Mula sa highway ay malayo pa ang lalakarin ni JC papasok sa kanila. At may mga parteng madilim at wala ni isa mang bahay. Ngunit sanay naman na siya dahil 6 na taon na silang doon naninirahan. At sa araw-araw ay nilalakad niya ito at paruot parito siya. Ayon sa kanya, paminsan-minsan ay may mga dumaraang tricycle kaya naiilawan ang dinaraanan niya. Hindi pa kasi nalalagyan ng poste ng ilaw ang buong kahabaan ng daan. Nang malapit na niyang sapitin ang kanto ng daan papunta sa bahay nila, ay nabigla siya sa kanyang nakita. Napansin niya ang isang malaking aso na kulay itim na nakaupo na sa tansya niya ay aabot halos sa kanyang balikat. Hindi naman daw siya matatakutin sa aso, ngunit nung pagkakataon na iyon nang mapansin niya ang laki nito ay kinabahan siya at lubha siya nagtaka sapagkat noon lamang niya nakita ito doon. Naisip niya na baka matapang ito at kagatin siya, kaya natigilan di umano siya at hindi nagpatuloy sa paglakad. Ang layo niya di umano sa aso ng mga pagkakataon na iyon ay may mga 7 dipa na lamang. Ang balak niya ay maghihintay siya ng makakasabay o di kaya naman ay hintayin niyang umalis ito. Alin sa dalawa ang mauna, sabi niya sa sarili. Ngunit kinutuban daw siya ng hindi maganda nang mapansin siya nito at lumingon sa kanya. Nakita niya ang mapupulang mga mata nito na ang pagkakatitig sa kanya ay tila iba na hindi ito pangkaraniwang aso. Kaya ang takot na kanyang nararamdaman ay biglang nag-iba. Kung kanina ay sa aso, nung mga pagkakataon daw na iyon ay iba na ang mga pumapasok sa isipan niya. Sapagkat meron na rin siyang mga naririnig tungkol sa usap-usapan na may aswang na gumagala sa kanilang lugar. At ito daw ang itinuturo ng iba na siyang kumuha sa bata na nawawala. Ngunit hindi naman siya naniniwala dito dahil na rin sa mga naririnig niya sa ibang tao na tinatawanan lamang ito sapagkat hindi ang mga ito naniniwala. Ngunit dahil daw sa kanyang nasaksihan ng mga pagkakataon na yon ay tila nag-iba ang kanyang pananaw. At tila naging totoo na nga ang namumuong takot sa kanyang isipan ukol sa baka aswanga ang aso. Nang matapos siyang makita nito ay umangil at tumulo ang napakaraming laway nito at mabilis na sumugod sa direksyon niya. Halos sumabog daw ang dibdib niya ng pagkakataon na iyon. Mabilis daw siyang tumakbo at nagsisigaw. Buti na lamang ay biglang may parating na tricycle. Mabilis niya itong hinarang at humingi ng tulong sa driver. Huminto naman ito at tinanong siya kung bakit. Mabilis naman niyang sinabi ang tungkol sa malaking aso. Nakiusap siya rito na kung maaari ay hatid siya nito sa kanila. Ngunit dahil sa may sakay ito ay sinabi ng driver na uunahin muna nila ang mga naunang pasahero bago siya. Pumayag na si JC sapagkat wala naman siyang ibang naiisip na paraan at pagpipilian. Kaya mabilis na siyang sumakay dito. Nang umaandar na ang tricycle ay hindi na nila nakita pa ang aso. Maging nang mapadaan sila sa kanto ay wala na ito roon. Nang bumabiyahe na sila ay nagtanong ang ibang mga pasahero sa kanya ukol sa kung ano talaga ang kanyang nakita. Sinabi naman agad ni JC na baka hindi sila maniwala. Sumagot naman ang isang matandang babae na huwag siyang mag-alala sapagkat naniniwala di umano ito sa kanya. Sabi pa ng matanda, sa itsura pa lamang daw niya kanina ay may nakita talaga siyang kakaiba at lubhang nakakatakot. Dahil doon ay nagkwento si JC at tulad nga ng inaasahan ay may mga nagmamagaling na naman na animoy alam ang lahat at sinasabing baka aso lamang daw talaga iyon. Ang isa naman ay sinabihan pa siya na baka gutom lamang at guni-guni niya lang iyon. Ngunit ang matandang babae ay nagsabi na kung sila man ay hindi naniniwala ay marapat lamang na igalang nila kung ano ang nakita ng bata. Dagdag pa nito ay totoo ang nakita ni JC. Pagpapatunay pa niya ay nakita na rin niya itong minsan doon sa kanilang lugar ng madaling araw. Nang halos maihatid na ang lahat
at ang matandang babae na lamang at si JC ang natitirang pasahero, ay sinabihan siya ng matanda na kung sakaling umabot sa punto na nagpang-abot sila ng aswang, ay humiga daw siyang agad sa lupa at manalangin ng taimtim, sapagkat lubha daw mabigat ang karaniwang tao para sa mga aswang pag nakahiga ito sa lupa. At sa anumang paraan, ayon pa sa matanda, ay unahin niya di umanong puntiryahin ang anino nito. Panghuli ay sinabihan siya nito mag-ingat at baka balikan pa siya nito. Nagpasalamat naman si JC sa matanda sa mga ibinahagi nito sa kanya at pagpapaalaala. Nang pabalik na sila upang si JC na ang ihatid, ay nagsabi ang driver na kung maaari ay dagdagan niya ang kanyang pamasahe sapagkat special trip na daw iyon. Agad naman pumayag si JC, ngunit sa likod ng isip niya ay nasabi niyang may mga tao talagang mapagsamantala at tila di man lang nakakaramdam ng awa at walang malasakit sa kapwa, na ang uunahin talaga ay ang sarili. Nang malapit na sila sa kanto ng daan papunta sa bahay nila JC, ay biglang napamura ang driver nang tamaan ng liwanag ng ilaw ng kanyang tricycle ang malaking aso. Una niya ito nakita kaysa kay JC. Dahil sa biglang pagmumura ng driver ay agad na napasilip si JC mula sa loob ng tricycle at nahintakutan na naman siya. At sinabi niyang yan yung aso na sinasabi niya. Ididiretso sana ng driver ang tricycle, ngunit sinabi ni JC na ipasok na nito sa kanto at bilisan na lamang, dodoblehin niya ang bayad. Naisip niya na takot din pala yung driver. Mabilis na kinabig ng driver ang manibela ng tricycle at ipinasok sa kanto. Mabilis daw nitong pinaandar iyon at nilampasan ng aso. Ngunit nakita ni JC na mabilis itong sumunod sa kanila, at nang sipatin nga ng tricycle driver sa kanyang side mirror ay napamurang muli ito, kaya halos hindi na daw ito nagme-menor-menor kahit sa mga pakurbada, at kahit malubak ay di nito alintana iyon. Nang lingunin ito ni JC minsan pa ay lalo siyang nagulat. Huminto na ito sa paghabol. Wala na ang aso, ngunit mayroong tao na nakatayo ang kanyang naaninagan na naroon. Nasabi niya sa sarili na totoo pala talaga ang aswang. Pagdating nila ng kanilang bahay ay pasado 1:00 na ng madaling araw. Agad niyang ikinuwento sa mga kapatid at ina ang kanyang naranasan. Nakiusap naman ang tricycle driver na kung maaari ay doon na muna siya magpapahinga kanila JC, at kahit wag na raw nito bayaran ang kanyang pamasahe. Pumayag naman at natuwa si JC, ngunit binigyan pa rin niya ito ng tamang pamasahe. Sabi pa ni JC sa sarili, ngayon naniniwala na rin ang driver sapagkat takot din ito na baka naroon pa ang aso sa kanto. Ang buhay nating mga tao ay lubhang marupok, na itinulad pa nga sa singaw na dagli ang nawawala. At kadalasan nga ang mga kakilala natin ay kausap mo pa lamang ngayon, kinabukasan ay pinag-uusapan na, sapagkat bigla ang pumanaw na ito at namayapa, na tayo mismo ay hindi natin alam kung kailan at sa kung paanong paraan magwawakas ang ating mga buhay. Halina't atin pong tunghayan ang tampok nating kwento sa pagkakataong ito na isang malungkot at nakakakilabot na karanasan, at ito ay pinamagatan nating sa isang iglap. Kasalukuyan akong nasa trabaho ng mga pagkakataong iyon. Abala ako at lubhang napakaraming nakapilang gawain. Nang magulat ako sa isang mensahe na aking natanggap sa aking cellphone. Di kaagad na proseso ng aking isip ang aking nabasang mensahe, dahil na rin siguro sa hindi ko yun matanggap, kaya hindi ako makapaniwala. Wala na ang paborito kong tiyuhin. Maya-maya pa'y biglang tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko ito, tumatawag ang nanay ko. Naisip ko na nakarating na rin marahil sa kanya ang masamang balita.
Nang sagutin ko ito ay di nga ako nagkamali. Umiiyak na ito sa kabilang linya. Maging siya ay hindi makapaniwala. At tumawag din siya sa akin upang pag-usapan ang aming pag-uwi. Kaya nagtakda kami ng araw upang magkita at sabay kaming uuwi sa kanilang probinsya. Bigla namang bumalik sa aking alaala ang mga masasaya naming pinagsamahan ng tiyuhin ko. Mabait ito at maging ang lahat ng tao na nakakakilala dito ay iyan din ang maririnig mo na sinasabi nila. At noong mga panahon na nasa kolehiyo pa ako, ay pinupunta nila ako sa bahay kapag alam nilang sem break ko at niyayaya nila akong magtrabaho at pumasok sa kanila. Kaya makaikatlong beses ko siyang nakasama sa trabaho. Kapag narito siya sa Maynila at nagtatrabaho, ay madalas siyang namamasyal sa amin. At kapag ako naman ang nagbabakasyon sa probinsya, ay sa kanila ako madalas na tumutuloy. At sa lahat ng kapatid ng nanay ko, ay dito talaga ako malapit. Kaya nga siya ang paborito kong tiyuhin. Dahil sa kapwa kami may mga trabaho ng nanay ko, ay tinaon na lamang namin na pagdating namin doon kinagabihan ay yun na ang huling lamay, sapagkat hindi kami maaari magtagal. Nang malapit na kaming umuwi, ay nagsabi din ang ate ng nanay ko at ang anak nito na sasabay sa amin. Kaya bali 4 kami na sabay-sabay na umuwi. Madaling araw ay nasa pier na kami ng kanilang probinsya. At dahil malayo ang sa kanila mula sa kalsada, ay napagpasyahan muna namin na doon sa pinsang ko muna tumuloy at magpahinga. Hapon na kami maglalakad papunta roon upang hindi mainit. Sapagkat bundok talaga ang kanilang lugar. Mula sa malaking kalsada ay may 2 bundok pa ang lalakarin bago marating ang sa kanila. Kaya habang naroon kami sa bahay ng pinsang ko na malapit sa kalsada, ay unti-unti nang nagdaratingan ang aming mga kamag-anak nang malaman nilang dumating kami. Kamustahan dito, kwentuhan doon. Ang iba'y nagsimula ng pumwesto para magtagay. Masaya talaga pag nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak. Iyan ang isang trademark o tatak Pinoy ika nga, na kahit sa harap ng problema ay nakukuha nating ngumiti at maging masaya. Matitibay tayong mga Pilipino sa pagharap sa ating mga problema. Hindi matapos-tapos ang mga kwentuhan at tila napakabilis naman ng oras. Nang mga 3:00 na ng hapon ay nagpasya na kami maglakad at umakyat na ng bundok. Nang dumating kami sa bahay ng tiyuhin ko ay naabutan namin ang mangilan-ngilang mga tao na nakikipaglamay. Nang makita kami ng kanyang mga anak at asawa ay nagsimula na ang mga pagtangis, lalo na nang makita namin ang aking tiyuhin na nasa kabaong na. Yun yung mga pagkakataong tila ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam at dama mo na naninikip talaga ang iyong dibdib dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Dahil na rin sa pagod, bunga ng mahabang paglalakad, ay nakatulog ako. Nang magising ako ay napakarami ng tao. Biglang lumapit naman sa akin ang pinsan ng nanay ko. Nagsimula siya magkwento sa akin na ayon sa kanya ay may kababalaghan di umano sa pagkamatay ng tiyuhin ko. Siya daw ang kinuha ng tiyuhin ko na makasama sa paglilinis ng lupang pagtataniman nito. Sabi niya, mayroong isang malaking puno na naroon sa lupang pagtataniman. Inalis din nila ito at pinagtulungan nilang putulin gamit ang palakol. Sabi ng pinsan ng nanay ko ay nakarinig daw sila ng tunog ng tila isang tao na iniinda ang sakit sa bawat pagtama ng palakol sa puno. Naluba daw nilang ipinagtaka sapagkat wala naman silang nakikitang iba pang naroon kundi sila lamang 2. At napapalingon pa nga daw sila sa kanilang paligid sa pag-aakalang may ibang tao, ngunit wala silang makita. Kinilabutan daw sila ng kanilang mapansin at matiyak na sa puno nagmumula ang tunog na iyon. Kaya sandali silang tumigil. Nang mawala ang tunog ay nagpatuloy sila, ngunit muli na naman nilang narinig ang tunog na iyon.
Pero kalaunan ay unti-unti daw itong humina at tuluyan ang nawala hanggang sa maputol na nila ang puno. Nang sumunod na araw ay hindi na raw sumama ang pinsan ng nanay ko dahil tapos na ang partisipasyon niya sa trabaho. Kaya ang tiyuhin ko na lamang at asawa niya ang nagpunta doon sa bukid na kanilang pagtataniman. At doon na raw nangyari ang di inaasahan. Bigla daw nanikip ang dibdib ng tiyuhin ko at nahirapan na itong huminga. Katatapos lang daw nila noon mananghalian at kasalukuyan sila nagpapahinga. Sumigaw ang tiyahin ko at humingi ng tulong. May nakarinig naman. Kaya nga lamang ay may kalayuan ito doon sa pinangyarihan. Kaya kasama niya ang kanyang anak na binatilyo ay tumakbo sila ng mabilis. Mga malayong kamag-anak rin namin sila. Pagdating nila doon ay nakita nila ang tiyuhin ko na wala na itong malay at tila hindi na humihinga. Ngunit ayon sa kanila ay malambot pa daw ito. Sinubukan nilang maibalik ang malay nito ngunit wala daw talaga. At bigla pang umulan ng napakalakas. Bumuhos daw ito na may kasama pang hangin. Naawa daw sila sa tiyuhin ko, lalo na kung mababasa pa ito ng ulan. Kaya napagpasyahan na daw nilang buhatin ito. Pagdating sa bahay ay muli nilang sinubukan na maibalik ang malay nito. Ngunit wala na raw silang maramdamang pulso sa tiyuhin ko. Hindi na rin talaga ito humihinga pa. Ayon naman sa tiyahin ko, bago pa ang araw na iyon, noong gabi ay nakarinig sila ng kakaibang huni na hindi daw nila ito mailarawan sapagkat wala daw itong katulad. Noon lamang nila narinig ang ganon na nagpapaikot-ikot di umano sa kanilang bahay. Matapos mailibing ang tiyuhin ko, samantalang nasa sementeryo kami, ay nagpasya kami ng aking ina na doon sa bunso nilang kapatid kami didiretso at makikituloy sapagkat dihamak na mas malapit ang bahay nito sa kalsada at malapit na roon ang bahay nila noong mga pagkakataon na iyon. Dahil kinabukasan ay uuwi na rin kami pabalik ng Maynila. Kaya nagpaalam na kami sa mga anak ng tiyuhin ko at sa kanyang asawa. Kinaumagahan ay naganda na kami upang bumalik na ng Maynila. Maaga kami babiyahe papunta ng pier sapagkat may kalayuan din ito. Pagdating namin sa pier ay naabutan din namin roon ang ilan kong mga pinsan na anak ng tiyuhin ko. Pabalik na rin pala sila ng Maynila kasama ang kanilang mga asawa. Habang hinihintay namin ang pagsakay namin sa barko ay nagkwento ang anak ng tiyuhin ko na kinagabihan matapos mailibing ang papa nila ay may nakakakilabot na nangyari sa kanilang bahay. Kasalukuyan daw sila nagpapahinga noon sapagkat katatapos lang maghapunan. Nang bigla daw magsalita ang manugang ng tiyuhin ko na lalaki ng ubod ng lakas at sinasabing naroon daw ang tiyuhin ko sa may pintuan at papasok na raw sa bahay. Nagulat naman silang lahat sapagkat tahimik lang rin na tao ito at bigla daw itong nangisay sa sahig at nagwawala. Pinigilan nila ito ngunit malakas at nagpupumiglas. Buti na lamang at naroon pa di umano ang ilan pa naming mga pinsan at pinagtulong-tulungan nila itong pigilan. Ngunit napabitaw daw sila sa pagkakahawak dito nang bigla magbago ang anyo nito at lalo silang nasindak nang umabang bigla ang dila nito. Ngumisi pa daw ito sa kanila at nagsabing, "Masarap ba ang mawala ng mahal sa buhay?" At pagkatapos daw noon ay nawalan na ito ng malay. Ang buong akala nila ay tapos na ang nakakatakot na mga tagpong iyon. Ngunit nagulat sila nang kanilang mapansin na unti-unti na umano itong nangingitim at tila hindi na rin ito humihinga. At bigla nilang narinig ang huni ng aswang na noong unay napakalakas. Nasabi pa ng anak ng tiyuhin ko ay nagawasak-wasak daw ang tunog nito. Nadagling humina, indikasyon na malapit na ito. Kaya lalo daw silang kinilabutan at nasabi daw ng tiyahin ko na ano ba ang nangyayari. At hindi lang isa ayon sa pinsang ko ang aswang nung gabi na iyon. Naramdaman daw nila na umiikot sa palibot ng bahay ang isa, samantalang ang isa naman ay narinig nilang nasa bubungan.
Mabilis daw na nilabas ng mga pinsang kong lalaki ang mga ito, dala ang itak at asin. Nagpupuyos na di umano sila sa galit ng mga pagkakataon na yon dahil nga kamamatay pa lamang ng tiyuhin ko. Mabilis nilang isinaboy ang asin sa bubungan na wala naman daw silang nakita. Ngunit rinig daw nila na may dumapo doon at malaki iyon na hindi ka magkakamali na baka manok lang o karaniwang hayop. Agad din daw nilang inikot ang bahay gamit ang flashlight. Ngunit wala rin silang nakita. Kaya sinabuyan na lamang din nila ng asin ang palibot ng bahay. Halos hindi naman daw nakagalaw ang mga kababaihang pinsang ko sa kanilang mga kinatatayuan. Hindi sila makapaniwalang lahat sa kanilang mga nasaksihan. Kaya agad daw sila nagtipon at matapos maisara ang pinto at mga bintana ay napagpasyahan nilang manalangin. At habang nananalangin ay nag-iiyakan na raw sila, lalo na ang asawa ng tiyuhin ko. Matapos nilang manalangin, ilang sandali lang ay nakita nilang unti-unti nang bumabalik ang dating kulay ng manugang ng tiyuhin ko, na ang buong akala nila ay mawawala na rin ito sa isang iglap. Nangyari ang kababalagang ito taong 1993 na kung saan ang isang kilalang kumadrona sa kanilang baryo sa Iloilo ay hindi nakaligtas sa bagsik ng aswang. Ang kumadrona ay tatawagin nating si Manang Lydia. Si Manang Lydia ay kilala sa kanilang lugar maging sa mga parating baryo nila. Minsan ay pinuntahan ito ng isang lalaki at sinabing sumasakit na ang tiyan ng kanyang asawa at baka manganganak na ito. Kaya mabilis namang sumama si Aling Lydia sa lalaki na taga-kabilang baryo. Pagdating nila sa bahay ng lalaki ay agad daw tiningnan ni Aling Lydia ang asawa nito. Napag-alaman niya na bagamat kabuwanan na nito ay hindi pa naman iyon ang takdang oras. Agad naman niyang ipinagbigay alam sa lalaki ang sitwasyon ng kanyang asawa. Nang malaman ng lalaki na hindi pa pala ito manganganak ng araw na iyon, ay pinakiusapan niya si Manang Lydia na kung maaari ay alagaan na ang kanyang asawa at bantayan hanggang sa makapanganak ito. Pagkat lubha daw siyang nag-aalala sa sitwasyon nito at babayaran na lamang daw si Manang Lydia sa bawat araw ng pananatili nito sa kanila. Naawa naman si Manang Lydia sa mag-asawa kaya pumayag siya sa pakiusap nito. At dahil sa matandang dalaga naman siya at walang pamilya, ay wala namang magiging problema. Kaya nagpaalam na muna siya sandali sa mag-asawa na uuwi na muna upang kumuha ng mga bihisang damit. Pagdating ni Manang Lydia sa bahay ng kanyang kapatid kung saan siya tumutuloy, ay sinabi niya dito ang plano niyang pansamantalang panunuluyan sa bahay ng mag-asawa upang bantayan ito at alagaan hanggang sa makapanganak. Nang malaman ng kapatid ni Manang Lydia kung saan banda ito, ay sinabi nito sa kanya na delikado doon sapagkat napapabalitang lahi ng mga aswang ang pamilya na iyon. Ngunit sa halip na mag-alala, ay natawa lamang di umano si Manang Lydia at sinabi pa sa kapatid na ni minsan naman daw ay hindi nila nakita ang mga ito na may pasan-pasang tao o di kaya naman ay kinakain. Kaya wag daw masyado magpapaniwala sa mga naririnig na pawang sabi-sabi lamang. Dahil doon ay wala naman nang nagawa pa ang kanyang kapatid kundi paalalahanan na lamang ito na mag-ingat. Matapos maiayos ang mga dadalhin, ay umalis na si Manang Lydia at dumiretso na ito sa bahay ng mag-asawa. Pagdating niya doon, ay inasikaso naman raw siya ng mga ito at mabuti naman ang naging pakikitungo sa kanya. Katunayan, ay masasarap pa na pagkain ang laging hinahain sa kanya
noong mga panahon na naroon siya. Nang araw na manganganak na ang babae, ay naging abala sila at ginawa ni Manang Lydia ang lahat upang maging maayos ang panganganak nito. At tila nabunutan naman ng tinik ang lahat ng nasa bahay nang ligtas at maayos na mailuwal ang bata. Pinakiusapan pang muli si Manang Lydia ng lalaki na kung maaari ay manatili pa siya hanggang sa makapaligo ang kanyang asawa upang matingnan pa niya para sigurado makaiwas sa binat. Na muli namang pinaunlakan ni Manang Lydia sapagkat sa maikling panahon ng panunuluyan niya doon ay magaan na rin ang loob niya sa mga ito. At nang sumapit ang araw ng paligo nito ay nagkaroon ng salo-salo. Karaniwan daw iyon sa kanilang probinsya na magkaroon ng handaan sa unang paligo ng nanganak. Matapos ang handaang iyon, kinabukasan ay umuwi na si Manang Lydia sa bahay ng kanyang kapatid. Makaraan ng ilang araw ay naging kapansin-pansin di umano kay LB na kanyang kapatid ang pananamlay ni Manang Lydia na lagi lamang daw itong nasa kwarto at nagkukulong. At lagi rin umanong wala itong gana sa pagkain. Makaraan pa ang 2 araw ay malaki na ang ipinagbago ni Manang Lydia. Nanlalalim na ang mga mata nito at nangingitim na ang palibot. Malaki na rin ang ipinayat nito na nanghihina na ang katawan. Dahil sa pag-aalala ay kumonsulta na si LB sa manggagamot. Pagdating ng albularyo sa kanilang bahay ay sinuri niya ito. Matapos maisagawa ang mga prosesong kailangan ay nakita ni LB ang pag-aalala sa mukha ng manggagamot. Sinabi nito na nahawaan ang kanyang kapatid ng aswang. Ayon sa albularyo ay maaaring nilawayan ito sa tenga o di kaya naman ay nilagyan yung pagkain nito at may itim na ibon na umano ito sa kanyang katawan. Ngunit susubukan pa di umano ng albularyo kung ano ang pwede pa niyang gawin upang magamot ang kanyang kapatid. Bagay naman na ipinagpasalamat ni LB sa manggagamot. Ilang araw pang nagpatuloy ang panggagamot. Sinabi ng albularyo na mahirap na ang sitwasyon ni Manang Lydia. Tanging himala na lamang daw ang kanilang inaasahan na gumaling pa ito. Matapos ang gamutan ng araw na iyon ay nakita ni LB si Manang Lydia na hinang-hina na at ibang-iba na ang itsura nito. Lubha siyang naawa dito. Kinagabihan ay nagulat si LB nang marinig niya ang kanyang anak na nagsisisigaw. Nang lapitan niya ito ay sinabi ng kanyang anak na nakita nito ang kanyang tiyahin na nakatayo ang mga buhok at nakatuwad na katulad sa aso at tila nasusuka-suka daw ito. Agad na pinuntahan ni LB si Manang Lydia sa silid nito. Naabutan niya itong nakahiga na sa kanyang papag at natutulog, kaya hinayaan na niya itong makapagpahinga. Kinaumagahan, pagising ni LB ay laking gulat niya nang puntahan niya si Manang Lydia sa kwarto nito at makita malapit sa bibig nito ang isang patay na itim na ibon na nababalot pa umano ng makapal na laway. At agad na napaiyak nang mapansin niyang wala na ring buhay ang kanyang kapatid. Hanggang sa panahon na nakaburol ang kanyang kapatid ay naging matunog ang usap-usapan tungkol sa pagkakahawa nito at hindi kinaya ng kanyang katawan kaya ito namatay. Na sa isang banda ay pinagpapasalamat na rin ni LB kaysa tuluyang maging aswang ang kanyang kapatid. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento
Maraming salamat po at hanggang sa muli.